Pumanaw na ang veteran actor na si Ricky Davao, sa edad na 63. Ito ay kinumpirma ni Ara Davao, anak ng yumaong aktor, ang pagpanaw ng kanyang ama, sa pamamagitan ng Facebook post. Ano nga ba ang dahilan o ang kanyang cause of death? Sa post ni Ara Davao, ay ibinahagi nitong isang komplikasyon umano sa cancer, ang dahilan ng ikinamatay nito. Aniya, "It is with great sadness that we announce the passing of our beloved father, Ricky Davao. He passed away peacefully, surrounded by his children and loved ones, after bravely facing complications related to cancer. For more than 4 decades, he dedicated his life to the craft of acting and directing. His remarkable body of work and award-winning performances have left a lasting legacy that will continue to inspire. Most of all, he was a loving father, brother, son, and friend. We are deeply grateful for your prayers, love, and kind messages during this difficult time. Details about his memorial service will be shared soon." Kung ating babalikan, December 2024, inihayag ng veteran columnist na si Christy Fermin, ang tungkol sa di umano'y iniindang malubhang sakit ng aktor, na si Ricky Davao. Ani Christy, "Nakarating sa akin ang balita, na may pinagdadaanan ngayon ang magaling na aktor at direktor, na si Ricky Davao. Hindi po mula sa amin manggagaling, kung ano po ang pinagdadaanan niyang sakit ngayon. Mas maganda po kung sa kanyang pamilya magmumula ang balita. Pero isa lamang po ang sabi ng aking source. Humihiling po ng dasal ang pamilya. At muli po, ang ating hiling sa ating mga kababayan, bigyan po natin ng panahon para sa isang panalangin si Ricky Davao," dagdag ni Christy Fermin. Last year na-diagnosed si Ricky Davao ng isang terminal illness. Kapag tinawag na terminal illness ang sakit ng isang tao, ito ay very fatal resulting to death. Magse-celebrate sana si Ricky o Frederick Charles Caballes Davao sa totoong buhay, ng kanyang 64th birthday sa darating na May 30. Nagsimula ang showbiz career ni Ricky noong early 80s, at nakagawa ng humigit kumulang 100 pelikula, bukod pa riyan sa napakaraming teleserye, na ginawa niya sa iba't ibang TV network. Bukod sa pag-arte, nakapag-direct din ng ilang TV show si Ricky. Isa rin siyang industrial management engineer, pero hindi na nga niya ito nagamit bilang propesyon. Anong memories mo sa kay Mamita? Magandang memories. Kami kasing magpipinsan, close talaga kami lahat. And talagang yung buhay niya is also mga apo niya. So, every Sunday we try, kahit hindi lahat available, we go kay Mamita's house, eat, like, chika. Masaya na siya doon, basta nakikita niya kami. Ano yung mga natutunan mo sa kanya? I think sobrang generous niya sa lahat, and alam naman ng mga tao yun. Tapos since nag-showbiz din ako, super professional niya. So I think nakuha ko sa kanya is never akong late. Si Mamita kasi okay lang sa kanya na, kunyari 3 hours early siya. Ayaw niya lang na may maghintay sa kanya. Isa ka ba talaga sa mga paborito niya? Sa mga I think lahat kami, in different ways. Basta palagi niyang pinag-uusapan mga anak niya, mga apo niya. Yeah. Kasi kapag talagang, alam naman namin din na mapagmahal talaga siya sa ka-protective. Kahit siyempre, marami rin naman ang pinagtatanganan ng kanyang mga anak, pareho. Pero andun siya, parang siya yung nag-hold together. Yeah. Dun sa family nito. True. Ayun. During the time nung may sakit si Mamita, naalagaan mo rin ba siya? Paano mo siya pinili? Actually, hindi naman talaga siya nagkasakit or na-hospital. More on old age na, like, syempre, normal yung nanghihina, may mga sakit na sa katawan. So, yun, naging peaceful naman. And Ang apo, gaano kasakit para sa'yo? Ano nangyari? Syempre, masakit kasi actually the day before, April 11, birthday ko, na-receive namin yung call umaga ng April 12. So, feeling ko in a way na hinintay niya na wag sa birthday ko.
Naniniwala ko sa science eh. Tapos ang mami mo nga, di ba, may trabaho pa. Yes, pero since wala naman siyang double I understudy doon, talagang the show must go on. Tapos sabi niya, Mamita would have wanted her to continue and then yun yung pag-honor niya, which is yung pagiging professional. Oh. Pero parang mas maluwag na bang tanggapin? Dahil kumbaga, para makapagpahinga na rin siya sa edad niya? O ang hirap pa rin? Siguro both. Siyempre, we will miss her so much. But at the same time, she's at peace. And alam namin she lived a full life. And hindi siya naging in pain na or nag-suffer. Which is a sobrang blessing para sa amin. At naiayos niya yung buhay kumbaga ng pamilya niya. Kung ano man. Yes. Kasi she's been working since she was like young din. Para sa mga family niya noon and siblings niya. Parang ang daming-daming song ni Mamita. Ano yung pinaka-paborito mo sa songs? I think it has to be, syempre, A Million Thanks to You, which, syempre, yun din yung isa sa mga iconic, if not the most iconic. And I think talagang it symbolizes her and our love for her, which is endless thanks namin for her. So, Kahit kumakanta ka rin ng mga kanta niya? hindi. Lumiliyat ka rin? Hindi. Ano yung mga character ni Mamita na nakuha mo? Traits? Siguro yung pagiging funny niya. Parang, akala mo kasi na serious, siguro kami. But then, parang pag nakasama mo ng matagal, ang dami ng jokes. And then, yun, siguro yung pagiging on time niya. I'm proud to say. Ano pang kumbaga pwede mong mensahe dun sa mga nagmamahal sa Mamita mo? Thank you so much for loving Mamita and supporting our family during this time. She will be remembered and yun, basta thank you. A million thanks to you all. At kung may mensahe kang parang panghuling mensahe para sa kanya, ano ito? Mamita, thank you so much for making us laugh, bringing us endless happiness, and supporting us no matter what we want to do, and being our cheerleader and being the light of our family. Thank you so much. We'll miss you. Para sa karagdagang impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, at i-share lamang po ang video na iyong napanood. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik kay Senyora Buzz.